Hello po, magandang tanghali para sa inyong lahat and welcome po sa ating Midday Boost program ngayon pong araw ng Tuesday. And as you know, itong week na ito, we are preparing ourselves para sa Sunday of Return na kung saan pinag-uusapan natin yung 7 steps kung paano tayo manunumbalik sa Panginoon. And if it happened po na hindi nyo po napanood yung program natin yesterday, yan po ay available sa ating YouTube channel. So, pwede nyo pong bisitahin yung YouTube channel natin, UCKG Hong Kong. Pwede na rin po kayo mag-subscribe para at least updated po kayo sa lahat ng mga ipopost namin dyan at yung mga programs natin. Hindi lang yung Midday Boost, but yung Voice of Faith, and then yung Problems and Solution na program natin every day. So, pwede nyo pong i-check rin yung playlist at nandyan po naka-store yung lahat ng ating mga videos. So, kung hindi nyo po napanood yung step 1 yesterday, please panoorin nyo po yung step number 1 kahapon. Pero today, pag-usapan natin itong step number 2. As you know, binabasa po natin itong verse ng Hebrew sa chapter 10 mula verse 19 hanggang 23. It's written like this. Kaya, mga kapatid, mayroon na tayong lakas ng loob na pumasok sa dakong kabanal-banalan sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, sa pamamagitan ng paghahandog ng kanyang katawan. Binuksan niya para sa atin itong bagong daan patungo sa pinakabanal na lugar na nasa kabila ng tabing. At ang daang ito ang nagdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. At dahil mayroon tayong dakilang punong pari na namamahala sa pamilya ng Diyos, lumapit tayo sa Kanya ng may tapat na puso at matatag na pananampalataya dahil nilinis na ng dugo ni Jesus ang mga puso natin mula sa maruming pag-iisip at nahugasan na ang mga katawan natin ng malinis na tubig. Magpakatatag tayo sa pag-asa natin at huwag tayong mag-alinlangan dahil tapat ang Diyos na nangako sa atin. Kahapon po, napag-usapan natin na kung gusto mong manumbalik sa Panginoon, ang kailangan mo ay lakas ng loob. Lakas ng loob, bakit? Kasi para lumayo tayo sa Panginoon or para gawin natin yung mali, it requires lakas ng loob. And in the same way that it requires lakas ng loob, sa panunumbalik sa Panginoon, it requires lakas ng loob rin. Bakit? Kasi yung dyablo aakusahan ka. Sasabihin na hindi ka nakarapat-dapat. Sasabihin na nagkasala ka na, wala nang way para manumbalik pa. Pero hindi po totoo yun. Habang buhay ka pa, meron kang chance. Pero syempre, yung lahat ng chance, kaya nga chance, ibig sabihin na tatapos rin po yan. Kailan matatapos yung chance? Kapag patay ka na. Ang kaso, pag pinag-uusapan yung kamatayan, hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay at hindi ko po ginagamit yung word na kamatayan para takutin kayo kasi wala naman po tayong mapapala dyan. When we talk about kamatayan, it's just a reminder na yan talaga po yung kakahinatnan ng buhay natin. Darating yung time, mamamatay ka, mamamatay rin po ako. And then, kailan kaya? Hindi natin alam. That's why yung chance is nandyan. Pero while you are still alive. So, darating yung time, mamamatay tayo. So, paano yan? So, malay mo ito na yung chance na binibigay sa iyo ng Diyos. Once again, I cannot say na ito yung last chance or maybe para sa iba, sa inyo, ito na yung last chance. So, this coming weekend, magkakaroon po tayo ng Sunday of Return with the Lord's Supper. Lakasan nyo lang po yung loob ninyo. And ano naman po yung second step pag gusto nating manumbalik sa presensya ng Diyos? Anong dapat nating maintindihan? Kailangan nyo pong maintindihan yung following verse kasi
'di ba? Dito natin tinapos and then sa following verse, ito yung i-highlight natin, verse 20. Sabi dito, sa pamamagitan ng paghahandog ng kanyang katawan. Kasi nga, 'di ba, binigay sa atin yung katawan, kaya nga may Lord's Supper tayo this coming weekend. So, dahil binigay ng Diyos as an offering yung katawan niya, anong nangyari? Binuksan niya para sa atin ang bagong daan patungo sa pinakabanal na lugar na nasa kabila ng tabing. At ang daang ito ang nagdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Kasi po, ganito po yun. I believe, mapapansin ninyo po sa altar ng church natin, meron pong Ark of the Covenant. Kita nyo po yun, yung parang box, and then merong dalawang angel sa taas. Ang tawag po doon ay Ark of the Covenant or Kabanang Tipan. And siguro po, meron kayong nabasa dito yung about sa tabing. Ang tabing, ibig sabihin, kortina. Okay, takip. Kasi po sa panahon dati, importanteng maintindihan nyo to. Sa panahon dati, meron pong kortina sa templo, and then sa likod ng kortina, nandoon po yung Ark of the Covenant. Pastor, bakit sa altar natin wala namang kortina? Diyan na papasok itong verse na to. Once again, so, binuksan niya para sa atin ang bagong daan. So, anong ginagawa ba dati? Ang ginagawa dati, hindi ka pwedeng direct na mag-pray sa Panginoon. Kailangan mo ng punong pare, and then may harang nga yun eh. Siya lang yung makakapasok doon. So, ngayon, binuksan na daw yung daang ito kasi alam nyo po ba yung nangyari dun sa kortina nung namatay si Jesus? Sabi sa mga Bible verses na nung namatay siya, yung kortina, yung tabing doon sa lugar ng kabanal-banalan na hati. Anong ibig sabihin nun? Na tayong lahat, meron na pong access sa Panginoon. Na hindi nyo na po kailangan nitong kailangan ng punong pare. Pag-uusapan natin yan sa mga susunod. Pero dito makikita nyo po na may access ka na. So, ibig sabihin, wala na dapat tayong koneksyon. Alam mo yan, yung parang backer, pwede natin sabihin. Wala na dapat tayong, alam mo yun, matlakas na connection para maka-access sa lugar ng kabanal-banalan. Kasi kung magiging sincere ka at sasabihin mo, Panginoon, nagkasala ako at gusto ko rin manumbalik sa iyo, bibigyan ka ng Diyos ng chance na manumbalik sa Kanya. Pero hindi po namin kayang gawin ito para sa inyo. Ganitong klase ng desisyon, yan po ay something na personal. It's gonna be between you and God alone. That's the reason why this coming weekend, samantalahin nyo po yung pagkakataon. Bakit sasamantalahin nyo po yung pagkakataon? Kasi sabi ko nga, hindi natin alam kung hanggang kailan pa tayo merong chance. Yung opportunity dumarating, yung opportunity rin nawawala. At hindi natin alam kung babalik pa once again yung opportunity. That's why this coming weekend, the Sunday of Return. Kung ang unang step, lakas ng loob, ngayon, ang second step, kung gusto nyo po na bumalik sa Panginoon, is dapat alam ninyo na merong buhay na daan, merong bagong daan. Sabi, 'di ba? Sabi nga ng Panginoon, I am the way, I am the truth, and I am life. So, ibig sabihin, ang tanging daan, itong daan na ito para makapasok, makabalik sa Ama ay walang iba kundi yung Panginoong Jesus. At ini-invite ka ng Diyos ngayong weekend. It doesn't matter kung ano man yung sitwasyon mo. Siguro, literal, lumayo ka sa Panginoon. Hindi ka na nagsisimba. Siguro na-disappoint ka ng church members. Siguro na-disappoint ka ng pastor. Na-disappoint ka. Nino man. Tandaan mo to. So, kailangan mo lang bumalik. Yung tao talaga madi-disappoint tayo. Pero still, babalik ka kasi walang harang. Wala kang pakialam sa sasabihin ng iba. Ang pakialam mo lang makabalik sa presensya ng Diyos. And siguro ikaw ay nasa loob ng church.
pero napapansin mo na malayo na yung relasyon mo sa Diyos, opportunity mo rin this week manumbalik sa Diyos. At kung napapansin mo na malayo ka na sa Diyos, meron kang opportunity, may moment sa service namin na we are going to ask you na umakyat sa dakong kabanal-banalan, sa tapat ng Ark of the Covenant, na kung saan maiintindihan nyo na meron ka ng access. Kailangan mo lang ng lakas ng loob gawin kung ano yung tama. Ito po yung ating address, ito rin yung ating schedule ngayong weekend na ito. Feel free to contact us kung meron kayong karagdagang impormasyon na pangangailangan. Okay? So, bukas din po meron tayong Bible study. Mas pag-uusapan pa natin itong panunumbalik sa Panginoon. Do not forget to share yung link na ito para sa lahat ng mga tao. Baka may tao na gustong manumbalik sa Diyos at nag-aantay lang nitong message na ito. Magpagamit ka po sa Panginoon. Okay? So bukas po, pag-usapan natin yung third step kung paano tayo manunumbalik sa Panginoon. Pagpalain po kayo ng Diyos hanggang bukas po muli.